gabi na pero monitoring pa rin tayo ng ating mga incubator. Lalong-lalo na sa mga DIY incubators po natin. Ito, calibrated na po yan. 37.5 degrees Celsius. May tubig sa loob. Okay? Tapos dito, na stabilize na rin po natin yung humidity nitong dalawang automatic incubator po natin. And then ito, test din po natin ito mamaya, no? Ang kanyang humidity sa loob, no? Pero tested na po to, 37.5 degrees Celsius na rin po, no? Tapos ang reading diyan is 38 degrees Celsius. Pero yung actual hatching temperature sa loob is 37.5, no? So ito okay po to sa tingin ko. Okay na okay po tong DIY incubator natin na to. Basta maalagaan lang sa tubig at saka ikot ng itlog, no? Yun nasa loob po ang tested natin noon. Ito. Tested po natin to noon, no? Ayan. Sa mga Rhode Island Reds po natin at saka mga panabong natin noon, kung naaalala nyo at nakikita nyo po yung mga contents po natin noon ay okay na okay po to. Marami na akong napapisang Rhode Island dito kasi mahirap tayo noon. Wala pa tayong pambili ng automatic incubator. At least ngayon nakakabili-bili na tayo, no? Okay? So kasi inisip ko noon, kako ba't bibili pa ako kung kaya ko namang gumawa? So ayan, gumawa po ako 5 piraso. Yung 3 binili. Tapos yung 2, ito yung unang-una nating gawa. Tested talaga yan and proven talaga. China sa labas, pinagawa ng pinsan ko sa farm niya, na game farm, no? At hindi naman ginamit. Kaya hiningi ko na, no? Hiningi ko na, sayang naman. Ang pakinabangan pa natin. So ito, continuous monitoring pa rin tayo habang nanonood tayo sa YouTube, no? At para at least maiiwan natin to pag nagtrabaho tayo ng maayos. Nga lang alanganin ako rito, no? Siguro ito lang muna ang papisa natin dito ngayon. Tapos sa mga susunod ayan, no? Nagaganyan po kasi siya. Sa mga susunod na papisa natin, tatanggalin na natin yung mga roller nung yung mga roller po nitong automatic incubator natin, tatanggalin na natin para marami tayong mailaman na itlog ng pugo, no? Itlog ng pugo. So, tsaka ito, gamitin din natin. Kaso nga lang to, nag-aalangan din kasi ako, no? Lalo DIY siya. Ako lang nag-wirings po niyan, pero all goods naman, no? Kasi nakakapisa po sila. Lalo ito, sa tingin ko, mas makakapisa po to, no? Nga lang nag-aalangan po ako kasi baka mamaya mag-short, no? Baka uminit yung bumbilya, may masunog sa loob, yun po yung iniisip ko, no? Kaya medyo alanganin tayo. Pero all in all, okay naman, no? Okay naman. At yan, na-stabilize na rin natin. Huwag lang talaga bubuksan ng bubuksan. So, ang gagawin natin, yung mga automatic incubator natin na yan, umaga't hapon lang ang bukas pag iikutin natin yung mga itlog, no? Para maiwasan natin yung pag-fluctuate ng temperature sa loob. Lalo po to, no? Lalo to. Dahil napaka-unpredictable na po nito. Pero ang dami nang naitulong sa atin itong incubator na to. Kaya talagang napaka-thankful ko kasi nung walang-wala tayo, no? Siya nagsalba sa atin, magparami ng Rhode Island. No? Kahit pa 10, 15 papisa ko rito noon, tuwan-tuwa ako, no? 70% yung 70 to 75% yung kanyang hatching rate noon. At nakakatuwa, no? Ngayon nagagamit pa rin natin at tingnan natin kung makakapagpapisa tayo ng itlog ng pugo diyan, no? Ngayon, kung ito po ay maayos pa magpapisa, i-rewirings ko po to. Bibilang ko ng panibagong thermostat. Kasi tawag rito? Ano po nito? Napakalaking tulong po sa akin noon, nung walang-wala po talaga ako. Yung ginamit ko po dyan na styrobox is sira-sira talaga.
no? Nakita ko lang doon sa bodega namin, kakumaakin na lang to. Puro ngat-ngat na ng daga, puro ganyan. Kaya yan, binalutan natin ng ganyan, no? Insulator, no? At sirang-sira po yan, pero at least nakakapisa, no? Napaka-swerte ko rito sa incubator na to dahil hindi niya tayo iniwan, no? Nung walang-wala tayo, siya yung kasama natin magparami ng manok. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng breeders na 50 mahigit. And then, nung nakakabenta-benta na ako ng sisiw, ng mga RTL, at nakaipon ako, bumili na ako ng automatic incubator. At yun na yung ginagamit natin, no? Yun na yung ginagamit natin. Pero ngayon, back to service siya. At para at least, wag naman natin kalimutan yung mga dating gamit natin na nagsalba sa atin. Katulad nito, no? Yan, the best and the best po yan. Gawa lang natin yan, pero nakapag-hatch tayo dyan ng ilang beses, ilang batch, no? At proven and tested po yan. Yung nasa labas, mas maayos yung thermostat niya, mas maganda. Mas stabilize yung temperature sa loob. At sa tingin ko, mas makakapagpapisa din yun, no? Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!